pagkat yan ay naka-IPO sa atin. Pagkatapos tayo mag-iwaiwalay sa inyo pong lugar, mayroong nag-i-exist na organisasyon na gamit ang Citizens Crime Watch. Sabihin po ninyo sa amin, i-identify ninyo ang mga leader nila at pupunta po kami sa inyong lugar, doon tayo magsasampa ng kaso. Haharapin ko na sila ngayon. Pagkat ang kanila pong paninira, ang kanilang ginagawa, ay puro paninira para makakumbisi at magkawatak-watak tayo. Pero hindi po papayag na tayo ay magkawatak-watak ngayon pa. Na tayo ay lalong lumalakas, lalong tayong dumadami. Pero hindi ko na po itutuloy kung kanilang ginagawa. Halimbawa, sa kung saan bayan na mayroong aktibong chapter, ang halimbawa yung United Citizens Crime Watch, i-identify ninyo ang leader nila at sasampahan natin ang kaso doon mismo sa lugar nila para mahinto na yan. Kaya kailangan ko dito ang inyong kooperasyon. Alinman sa grupo ng United Citizens Crime Watch, yung Crime Watch, yung Unified Federation na napakahaba pero napakaliit naman ilinukso, yung ano pa ba yung grupo na gumagamit ang Citizens Crime Watch. Yan po ay malinaw na naka-IPO sa atin ang rehistro yan sa Intellectual Property Office. Tayo lamang ang may karapatan gumamit niyan. Wala silang karapatan, maliban na lamang kung payagan natin na sila gumamit ng pangalan na yan by virtue of a resolution galing po sa National Board. Pero sa ngayon, wala po tayong pinapayagang gumamit ng pangalang Citizens Crime Watch. Kaya, kung sa inyo pong lugar, mayroong mga chapter sila, i-identify ninyo ang leader, kunin ninyo ang tamang address, at dyan ay sasampahan natin ang kaso. Sila na ang haharapin natin ngayon. Hindi. Sasamantalahin ko lang na habang nandito yung mga membro natin, bilang BP mo, nakapangako ako sa kanila na next year, inilibre natin ang ID niya. Ako magsasagot ng ID niyo lahat. Ako magkagawa ng inyong ID next year. Hihingi natin PNP ang lahat ng inyong ID. Sasagot ako lahat ng gagawa. Magsabi na kayo kuminan. Yung imprenta natin kahit paano gumagana. Kaya yung galing binibigay ninyong annual dues na 100 pesos sa national, ginawa na lang natin 50. Next year, hindi na kami manghihingi ng 50 pesos. Ibibigay na natin. Pero kailangan, kumulekta pa rin kayo ng annual dues natin at pupunta yan sa pondo ng inyong chapter. Okay sa inyo? Okay sa inyo yun. Ano? Pero kailangan namin ang report. Ngayon, 2 taon na hindi na nagbibigay ng annual dues. Siguro magkakaroon na ng marka ang pangalan mo sa ating database. Kinakailangan, kunting halaga lang naman, ang napupunta sa atin, kunting bagay yun, magagamit naman ng inyong chapter. So, ganun po ang ano natin. Hayaan ninyo, lagi ko itong sinasabi, kung tayo lamang ay pagbibigyan, pero palagay ko, hindi pa rin tayo pagbibigyan ngayong eleksyon. Hindi pa rin tayo pagbibigyan. Pero, ang hanggang sana natin, nakapagbigay tayo ng mas maraming benepisyo sa ating mga membro. Kaya tayo ay nakikipag-alyansa sa mga politiko na alam kung pwede makapagbigay sa atin ng tulong gaya ng pagpunta dito sa atin ni dating Senador Gringo Nasa. Pagkat kami may usapan kung ano ang pwede mong maibigay na benepisyo sa aming mga membro, pagkat ang iniisip mo palagi yung kapakanan po ng bawat membro natin. Masakit po sa kalooban ko. Ako'y may mga pagkakataon na lumuluha. Bakit? May mga lumalapit sa atin, humihingi ng tulong. Napakasakit po bilang National President. Wala akong nabigay. Kaya sana, maintindihan po ninyo ang ating national. Wala akong iniisip kundi kapakanan po ng bawat membro natin. Sa kada mga tanggap ako ng text.
nakikiusap, tulungan po. Wala akong ibigay. Napakasalit po sa dibdib. Ganun po. Kaya sana magtulong-tulong po tayo. Kaya tayo team natin, kapit basic po tayo. Tayo ay magkakasama. Tayo po ay mga kapatid. Atin pong isipin palagi yung ating organisasyon, yung ating mga kasamahan. Pagkat yung ating pong mga kasamahan, yan po ang kasama natin sa ating lugar. Wala namang pong magdadamayan, tayo-tayo na lang. Diba? So, pasensya na po kayo, medyo emotional lang ng konti. Pagkat sa haba na rin ng panahon, naawa ko po itong organisasyon na ito. Nagsimula 2018 hanggang ngayon. Siguro kung buhay si Atty. Villegas, yung aking founder, alam ko nakatingin siya sa akin. Alam ko na siya'y natutuwa. Siya'y masaya. Pagkat hindi siya alam ko, hindi siya nagkamali. Nahawakan ito ng inyong likod at ng aking ibang mga kasama mga opisyalis. Dahil siguro kung bitawan namin ito, baka mag-iwaywalay na tayo. Yun ang katotohanan. Pagkat napakarami po gusto mag-agaw, gusto nilang hawakan ang organisasyon na ito para gamitin nila sa politika.